Tinawag ni Lin Zichen ang kanyang mga kasamang nailigtas at sinabi sa kanila na nararamdaman niyang papalapit na ang lalaking may maskara na kumokontrol sa mga baging, dahil wala si Instructor Lu, malinaw na natalo ito. Ipinaliwanag niya sa grupo na siya ang tiyak na target ng kalaban, kaya magpapanggap siyang pain upang ilayo ang atensyon nito at bigyan sila ng pagkakataong makatakas. Mahigpit niyang inutusan ng lahat na huwag nang lumingon o mag-alala para sa kanya, dahil magiging pabigat lamang sila kung mananatili. Bigla na lamang sumibat si Lin Zichen papasok sa makapal na kagubatan ng mga baging, sumigaw si Shen Qingan, nagmamakaawang bumalik siya ng ligtas. Sumigaw naman pabalik si Lin Zichen bilang tugon habang patuloy siyang tumatakbo palayo. Nakatayo si Shen Qingan kasama sina Ma Weiwei at ang iba pa, mahigpit na nakahawak ang mga kamay sa kanyang dibdib, mapait niyang inisip ang sarili niyang kahinaan na pagtanto niyang sa kasalukuyang lakas niya. Wala siyang maitutulong sa laban, ang tanging magagawa niya ay umiwas upang hindi maging pabigat, habang desperado niyang hinihiling na sana ay mas malakas siya. Habang tumatalon sa pagitan ng malalaking ugat at baging, lumingon si Lin Zichen at nakumpirmang hinahabol nga siya ng lalaking may maskara. Ibig sabihin ay ligtas na sina Shen Qingan at ang iba, ngunit may napansin siyang kakaiba, tila masyadong mabagal ang kalaban para sa isang high-level tier 6 na eksperto. Bagamat agresibo itong sumusunod, punit-punit ang kasuotan nito at puno ng madugong sugat ang katawan mula sa nakaraang laban. Maingat na sinuri ni Lin Zichen ang kalagayan nito at napagpasyahang dahil sa tindi ng pinsala, bumagsak ang tunay nitong lakas sa antas na high-level tier 4, isa lamang na antas ang lamang sa kanya. Dahil dito, nakaisip si Lin Zichen ng isang matapang na plano, naisip niyang maaari niyang gamitin ang pagkakataong ito upang baligtarin ang sitwasyon at patayin ang kanyang humahabol. Habang umaakyat sa malalaking ugat at ginamit niya ang kanyang kakayahan ang natural camouflage, habang pinagmamasdan siya ng lalaking may pulang maskara mula sa ibaba, tinutokso siya at inaakalang napagod na ang kanyang biktima. Walang pag-aatubili, nagpakawala ito ng sunod-sunod na matutulis na may itim na baging patungo kay Lin Zichen. Mabilis na umiwas si Lin Zichen habang sinusuri ang mga pag-atake, napansin niyang mahina ang lakas ng mga baging, kaya napagtanto niyang nagpipigil ang kalaban dahil nais siyang hulihin ng buhay. Nakakita siya ng pagkakataon, sinadya niyang tamaan siya ng isang makapal na baging sa likod, para mabigyan niya ito ng pagkakataon. Dahil sa lakas ng tama, tumilapon siya at malakas na bumagsak sa isang napakalaking ugat ng puno, na lumikha ng malaking hukay. Habang nakasandal doon, ginamit niya ang kanyang likas na kakayahan sa pagtatago upang itago ang kanyang tunay na kalagayan at magmukhang lubos na talo. Lumapit ang lalaking may maskara sa kanyang biktima, minumura siya ngunit kinikilala ang bilis ng kanyang pagtakas, inakala nitong gumamit si Lin Zichen ng bagong military stimulant upang makamit ang bilis na lampas sa kanyang natural na kakayahan. Habang nakatayo sa ibabaw niya, galit nitong binanggit ang babaeng may spiked mask na natalo ni Lin Zichen, ibinunyag nitong malapit na itong mag-evolve bilang isang high-level na nilalang at nagsisilbi bilang kanyang personal na alipin. Ipinahayag nito ang galit dahil pinatay ni Lin Zichen ang babae matapos niyang sanayin ito sa loob ng 5 taon. Habang nagpapanggap na sugatan at nakapikit, tahimik na pinagsama-sama ni Lin Zichen ang mga impormasyon, napagtanto niyang ang tinutukoy ng lalaki ay ang Pick Ordinary Tier 9 na branch leader ng kulto. Pagkatapos, napunta ang isip ng lalaking may maskara kay Shen Qingan. Sinabi nitong napakaganda ng babaeng may asul na buhok, higit pa sa mga artista. Sa isang nakakatakot na ngiti, ipinahayag nitong balak niyang hulihin ito at gawing bagong alipin kapag gumaling na siya. May kumpiyansang ngumiti ang lalaki habang inaabot si Lin Zichen, sinasabing dadalhin muna siya upang tapusin ang kanyang misyon. Ngunit sa sandaling yun, nakakita si Lin Zichen ng perpektong pagkakataon, habang walang kam-alay-malay ang kalaban at nasa abot kamay na niya ito, lihim na naghanda si Lin Zichen. Biglang dumilat ang kanyang mga mata, at sa isang iglap, kumilos siya. Nagpakawala siya ng isang malupit at mapaminsalang suntok diretso sa singit ng lalaking may maskara. Namula sa sakit ang mga mata ng lalaki sa likod ng maskara at napasigaw ito sa matinding kirot mula sa hindi inaasahang atake. Napaurong ito habang nanginginig, at doon niya napagtanto ng may takot, nagpapanggap lamang si Lin Zichen sa buong oras, kalmadong tumayo muli si Lin Zichen, tila walang anumang nangyari. Walang sinayang na oras, agad siyang sumugod pasulong at inihanda ang kanyang kamao para sa isa pang mabigat na atake. Samantala, ang nagpapanak na lalaking may maskara ay desperadong sinubukang itaas ang kanyang depensa upang protektahan ang sarili. Ngunit mabilis na binago ni Lin Zichen ang anggulo ng kanyang galaw at nagpakawala ng isang malupit na pataas na sipa, muli nitong tinamaan ang singit ng kalaban,
dahilan upang mapasigaw ito sa matinding sakit. Habang tumatalsik ang dugo, lubos na nagulat ang lalaking may maskara at hindi maunawaan kung paano pa rin nakakalikha si Lin Zichen ng ganoong kalakas na puwersa. Inisip niyang marahil ay aktibo pa rin ang epekto ng di umano'y military stimulant nito. Sinamantala ni Lin Zichen ang kahinaan ng kalaban at nagpakawala ng sunod-sunod at napakabilis na mga suntok. Sinubukan ng lalaking may maskara na salagin ang mga ito, umaasang kung makakayanan niya ang bugso ng mga atake, mapapagod din si Lin Zichen. Ngunit unti-unti niyang napagtanto nang may tumitinding takot na hindi humihina ang lakas ni Lin Zichen, sa katunayan, lalo pa itong lumalakas sa bawat suntok. Habang dumudugo ng husto ang kanyang bibig, sumigaw ang lalaking may maskara sa hindi makapaniwala, tinatanong kung paano nagagawa ng isang 20 taong gulang na nasa ordinaryong antas ng katawan na lumaban na parang isang high-level tier 4 na eksperto. Hindi siya pinansin ni Lin Zichen, sa halip, nagpakawala ito ng isang napakalakas na suntok diretso sa mukha ng kalaban, lubos na napanghinaan at halos nasa bingit ng kamatayan, desperadong sumigaw ang kontrabida, humihingi ng tulong sa Ninth Elder. Nang makita ni Lin Zichen na nasa sukdulan na ang kalaban, tinipon niya ang kanyang lakas, tinuon ang umiikot na enerhiya sa kanyang kamao para sa huling atake. Sa isang eksplosibong galaw, pinakawalan niya ang napakalakas na suntok, dahilan upang mapalipad sa ere ang lalaking may maskara. Malakas itong bumagsak sa lupa, at sa lakas ng impact, tuluyang nabasag ang pulang maskarang may sungay nito. Nakahandusay sa lupa ang lalaki, bagbog at duguan ang mukha. Tumayo si Lin Zichen sa ibabaw niya at walang awang nagpakawala ng sunod-sunod na mabibigat na suntok sa kanyang mukha, desidido siyang tapusin ito at ipadala sa kabilang buhay upang muling makasama ang kanyang nasawing alipin. Biglang lumitaw ang system notification, nagtatanong kung nais niyang lamunin ang essence ng kalaban. Hinihingal at tinitingnan ng kanyang sugatan at dagwang mga kamao, napabuntong hininga si Lin Zichen, masaya na natapos na rin ang matinding laban at patay na ang kanyang kalaban. Inactivate niya ang DevR function ng system, iniunat ang kanyang kamay upang higupin ang kumikislap na asul na life essence mula sa bangkay. Kinumpirma ng system na nakakuha siya ng 2 bagong codex, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang mga halaman gamit ang isip, at lubos na pinapalakas ang kanyang mental strength. Habang nakatingin sa walang buhay na katawan, napagtanto ni Lin Zichen na ang kapangyarihan ng kalaban ay nakatuon sa mental energy. Naunawaan niyang isa itong uri ng mage na may mahinang pisikal na katawan, kaya nagawa niyang samantalahin ang kahinaang iyon at mapatay ang isang kalaban na mas mataas ang biological level. Biglang nabasag ang katahimikan sa tunog ng mabagal na palakpak, nagulat si Lin Zichen at agad na lumingon, nang marinig ang isang hindi pamilyar na boses na pumupuri sa kanyang kahangahangang tagumpay, ang talunin ng isang high-level tier 6 na eksperto kahit siya ay nasa ordinary tier 9 lamang. Pagtingala niya, nakita niya ang isang lalaking may maskarang plague doctor, nakatayo sa mataas na baging, sinabi nito na sulit ang kanilang masalimuot na plano upang makahanap ng isang henyo tulad niya. Kinabahan si Lin Zichen, iniisip kung ito na ba ang misteryosong Ninth Elder na tinawag kanina ng lalaking may maskara. Habang nakatayo sa itaas ng larangan, ipinahayag ng Divine Envoy ang kanyang tunay na pagkagulat sa pagkakatuklas ng isang taong may pambihirang talento tulad ni Lin Zichen sa mundo. Sa simpleng galaw ng kanyang kamay, biglang sumabog mula sa lupa ang napakaraming maiitim at matinik na baging, mahigpit na pumulupot kay Lin Zichen, ganap siyang na-trap, at naramdaman niya ang matinding takot, alam niyang hindi niya kayang makawala sa lakas ng isang bihira at napakalakas na eksperto. Ngunit bigla at hindi inaasahan, napalaya si Lin Zichen, isang sunod-sunod na matatalim at kumikislap na projectile ang dumaan, hiniwa ang makakapal na baging at pinalaya siya, nagulat siya sa biglaang pagliligtas. Agad na nahayag ang pinagmula ng malakas na atake, si Mo Dongji, na maringal na lumulutang sa ere habang pinapalibutan ng umiikot na bagyo ng yelong mga projectile, ang kanyang presensya ay nakabigla maging sa mayabang na lalaking may maskara. Habang kalmadong lumulutang sa gitna ng kanyang kapangyarihan, may kumpiyansang sinabi ni Mo Dongji sa lalaking may maskarang plague doctor na inaasahan na niya na targetin ang plant god cult si Lin Zichen. Matapos ang kanyang kahangahangang pagganap, lihim siyang binantayan nito. Naghihintay sa dilim hanggang sa tuluyang kumilos ang mga ito, bahagyang natawa ang lalaking may maskara, aliw sa matalinong patibong na kanyang inilatag, ngunit nanatili siyang kumpiyansa, mapagmataas na sinasabing kaya niya itong harapin mag-isa. Labis na nainis sa kanyang lantad na kayabangan, mariing sumagot si Mo Dongji na hindi na siya ang dati nitong mahinang kalaban, walang babala, agad siyang nagpakawala ng napakalakas na bugso ng kumikislap na mga projectile, diretsong tinarget siya. Kaagad namang ginamit ng Plague Doctor Maskman ang kanyang madilim na kapangyarihan,
na nagpalitaw ng dambuhalang alon ng makakapal na baging na marahas na sumalpok sa rumaragasang alon ng nagyayelong-yelo ni Mo Dongji. Napagtanto ang nakakatakot na lawak ng sagupaan, mabilis na tumalikod si Lin Zichen at tumakbo palayo sa gumuho ng larangan. Naisip niya na kailangan niyang makatakas agad upang hindi siya madamay sa mapaminsalang banggaan ng dalawang napakalalakas at bihirang antas na eksperto. Habang mabilis na tumatakbo si Lin Zichen sa masukal na kagubatan upang makalayo sa kaguluhan, bigla niyang naramdaman ang kakaibang presensya sa paligid, agad siyang huminto at maingat na nagmasid, kinakabahang iniisip kung ano o sino ang nagkukubli roon. Sa kanyang labis na pagkagulat, natuklasan niya si Instructor Liu Tianrong, na nasa anyo pa rin ng dambuhalang tigre, ngunit lubos na nakatali at nakulong ng madidilim at matinik na mga baging, agad siyang napansin ng nahuling instruktor at desperadong humingi ng tulong. Nang makita ang kalagayan ng kanyang matapang na guro, nagpasya si Lin Zichen na ito na ang perpektong pagkakataon upang subukan ang kanyang bagong kakayahang biolohikal, nagliwanag ang kanyang mga mata habang tinutok ang kanyang lakas ng isip, at ginamit ang kakayahang kontrolin ang mga halaman. Sa labis na pagtataka ng instruktor, unti-unting lumuwag at umatras pabalik sa lupa ang makakapal na baging na nakagapos sa kanya. Ang himalang pagliligtas na yun ay nag-iwan sa kanya ng pagkalito, iniisip kung paanong kusang nawala ang mapanganib na mahika. Nang tuluyan siyang makalaya at makasama si Lin Zichen, ipinaliwanag ng huli ang kanyang ginawa. Matalinong sinabi ni Lin Zichen na napatay niya ang lalaking may maskara sa pamamagitan ng mabilis na sorpresang pag-atake. Dahil sugatan na ito, dahil namatay ang gumagamit ng mahika, kusa ring nawala ang kapangyarihan ng mga baging. Tinanggap ng praktikal na instruktor ang paliwanag at sinabing hindi na sila dapat mag-aksaya ng oras. Hinikayat niya na hanapin agad ang natitirang mga kasama upang ligtas na makaalis sa lugar. Sumang-ayon si Lin Zichen. Makalipas ang maikling ngunit tensyonadong sandali, narating nila ang isang malawak na clearing kung saan nakaparada ang mabibigat na sasakyang militar ng grupo, sa pagitan ng malalaking ugat, at nagtipon ng iba pang mga estudyanteng nailigtas. Biglang may nakakita kay Lin Zichen mula sa nag-aalalang grupo at sumigaw sa tuwa. Isang labis na nag-aalala ngunit ngayoy lubos na nakahinga si Shen Chingon. Mabilis na tumakbo papunta sa kanya, luhaan niyang ipinahayag kung gaano siya kasayang makita itong ligtas. Walang pag-aatubili, niyakap niya si Lin Zichen ng mahigpit habang umiiyak, inamin kung gaano siya natakot na mawala ito, nakiusap siya na huwag na silang maghiwalay muli, at marahang niyakap siya pabalik ni Lin Zichen, taimtim na nangangakong mananatili silang magkasama. Pagkatapos ng emosyonal na muling pagkikita, maingat na lumapit si Ma Weiwei upang tingnan ang kalagayan ni Lin Zichen. Tinatanong kung nasugatan ba siya. Inabot niya ang isang mahalagang healing pill at inalok ito, ngunit magalang na tumanggi si Lin Zichen, sinasabing wala siyang sugat. Gayunpaman, iginiit ni Ma Weiwei at ipinasok sa kanyang kamay ang tableta, sinasabing itago niya ito sakaling kailanganin niya sa hinaharap, isang hindi inaasahang malasakit na ikinagulat ni Lin Zichen. Mabilis na bumalik sa seryosong sitwasyon, kinausap ni Lin Zichen ang buong grupo, malakas niyang ipinahayag na dahil kumpleto na sila, kailangan na nilang sumakay sa mga armored na sasakyan at agad lumikas. Binalaan niya sila na lubhang mapanganib manatili, dahil may nagaganap na matinding labanan sa malapit sa pagitan ni Mo Dongji at isang napakalakas na eksperto mula sa Plant God Cult, at maaari silang madamay sa labanan. Sumunod sa kanyang utos, agad sumakay ang grupo sa mga sasakyang militar at mabilis na umalis sa kagubatan. Sa loob ng umaandar na mga truck, ligtas silang nagpatuloy sa kanilang paglikas. Ang mga nanginginig na estudyante ay hayagang nagpahayag ng kanilang pagkabigla sa nakakatakot na sitwasyon, lubos silang namangha na parehong naroon ng isang rare level na kalaban at si Mo Dongji. Bukod pa rito, kinakabahan silang nagtatanong kung bakit hindi pa nagpapadala ng backup ang Central Military District, sa kabila ng tindi ng banta. Habang mabilis na tumatakbo ang convoy upang makatakas, biglang may isang misteryosong figura na nakapaang bumaba mula sa langit, diretso sa kanilang dinaanan, kasabay ng matinding pagsabog ng kumikislap na rosas na enerhiya. Nang makita ang kakaibang figura, may sumigaw mula sa loob ng sasakyan, umaasang isa lamang itong instruktor. Ngunit agad na napalitan ng matinding takot ang pag-asa, nang makita ng driver ang nakakatakot na nilalang sa harap at sumigaw ng babala. Nakatayo sa gitna ng kalsada, walang kahirap-hirap na hinaharangan ang kanilang pagtakas, ang alamat na siyam na buntot na demonyong Sorrow. Sa loob ng umaandar na sasakyang militar, mahigpit na hinawakan ni Instructor Liu Tianrong ang manibela at nagbabala sa mga estudyante na manatiling kalmado. Alam niyang ang sinumang kayang lumitaw ng ganoon katahimik sa mapanganib na lugar ay tiyak na isang kalaban. Diretsyong sumalpok ang truck patungo sa demonyong Sorrow, ngunit bago pa ito tumama,
bigla itong naglaho sa isang kisapmata ng rosas na liwanag. Naguluhan ang mga nasa loob, nagtatanungan kung saan ito napunta. Si Lin Zichen naman ay pinagpawisan ng malamig, sinubukan niyang hanapin ang presensya nito ngunit nabigla siyang hindi niya ito maramdaman. Napagtanto niyang kahit si Instructor Liu, isang advanced rank 6 na eksperto, ay hindi rin ito maramdaman. Dahil dito, kinabahan siya na ang kapangyarihan ng misteryosong babae ay lampas pa sa antas na iyon. Bigla na lamang muling lumitaw ang 9 na buntot na demonyong Sorrow sa loob mismo ng sasakyan, lumulutang sa ibabaw ng mga estudyanteng natulala sa takot, at pabirong nagtanong kung hinahanap ba nila siya. Walang pag-aatubili, hiningi ni Instructor Liu Tianrong ang kanyang pagkakakilanlan at agad na nagbago sa kanyang dambuhalang anyong tigre, sabay sugod mula sa driver's seat. Ngunit walang takot ang demonyong Sorrow, tinitigan lamang niya ito, habang kumikislap ang kanyang pulang mga mata, at pinakawalan ang kanyang hipnotikong kapangyarihan. Agad na naging pula ang mga mata ni Instructor Liu, at napahinto ang kanyang pag-atake, tuluyang napasailalim sa kontrol ng kanyang isipan. Nakaupo ng payapa sa gitna ng takot ng mga estudyante, iniutos ng demonyong Sorrow na bumaba ang lahat sa sasakyan. Walang magawa si Lu Yongzhen kundi panoorin habang ang nahipnotismong instruktor ay sumunod at lumabas ng pinto. Pagkatapos, inanunsyo ng demonyong Sorrow na wala siyang interes sa iba kundi kay Lin Zichen, at inutusan ang natitirang estudyante na umalis agad. Napagtanto ng mga estudyante na kahit ang kanilang malakas na instruktor ay madaling natalo, kaya nagpasya silang umatras muna. Bagamat may ilan na nag-atubiling iwan si Lin Zichen, siya mismo ang nag-udyok sa kanila na umalis, dahil alam niyang siya lamang ang target ng kalaban. Mula sa unahan ng sasakyan, pinanood niya si Xiao Yuanzhang na ligtas na bumaba, habang sinasabihan siyang mag-ingat. Ngunit si Shen Qingan, na luhaan, ay kumapit sa kanyang braso at tumangging umalis, sinasabing hindi niya ito hahayaang harapin ng panganib ng mag-isa. Mahinahon siyang pinakiusapan ni Lin Zichen na bumaba na. Nainis sa eksena, ginamit ng demonyong Sorrow ang kanyang rosas na enerhiya upang biglang iangat si Shen Qingan sa ere, napasigaw si Lin Zichen sa takot. Sa isang malakas na galaw, marahas itong inihagis palabas ng sasakyan, nabasag ang mga bintana habang siya'y bumagsak. Agad na sumugod si Lin Zichen sa bintana at nakita sina Ma Weiwei at Xiang Guanyuing na tinutulungan si Shen Qinghan na makatayo. Nang makita niyang ligtas ito, nakahinga siya ng maluwag, napansin niyang punit lamang ang kanyang damit at hindi siya malubhang nasaktan. Nang wala na sa panganib si Shen Qingan, lumapit ang 9 na buntot na demonyong Sorrow kay Lin Zichen at sinabi na oras na para mag-usap sila. Tinawag niya itong kanyang munting lingkod, at ipinaliwanag na ang malakas nitong katawan at kaakit-akit na anyo ay eksaktong hinahanap niya. Ayon sa kanya, ang buhay na enerhiya ng isang malakas na katawan ay napakayaman at mahalaga, kaya karapat-dapat itong maging kanyang personal na lingkod, isang taong maaari niyang panatilihin sa kanyang tabi at pagkunan ng enerhiya. Naintriga, tinanong ni Lin Zichen kung isa ba siyang genetic fusion user, isang kakaibang halimaw, o isang di-tao. Nilinaw ng demonyong Sorrow na hindi siya alinman sa mga iyon. Ipinaliwanag niyang siya ay nagmula sa Origin Land, at siya ay kalahating tao ng mundo, dahil ang kanyang ina ay isang nilalang mula sa Origin Land, habang ang kanyang ama naman ay isang tao sa mundo na labis niyang kinamumuhian dahil niloko nito ang kanyang ina, at hindi niya kailanman nakilala. Itaas niya ang isang collar kumikislap sa rosas na enerhiya. Sinabi niyang para sa kanya, ang mga lalaki ay nararapat lamang maglingkod, nakagapos sa isang collar. Iniharap niya ang collar kay Lin Zichen at tinanong kung handa ba itong isuot yun at maging kanyang personal na lingkod. Iginiit na naging ganap siyang tapat sa kanya. Tinanong ni Lin Zichen kung ano ang mangyayari kung tatanggi siya. Sumagot siya na wala itong dahilan para tumanggi, at lalo nang wala itong karapatang gawin yun. Sa halip na direktang sumagot, sinabi ni Lin Zichen na kailangan niya ng oras para pag-isipan ito, ngunit sa loob-loob niya, ang tunay niyang plano ay magpatagal ng oras. Umaasang darating ang military district o ang Pangulong UN upang iligtas siya. Sinubukan pa siyang kumbinsihin ng demonyong Sorrow, hinihikayat siyang hangaan ang kanyang kagandahan at hubog ng katawan, at sinabing napakaraming nilalang sa Origin Land ang naghahangad sa kanya. Tinanong niya kung sigurado ba si Lin Zichen na ayaw nitong maging kanyang lingkod, ngunit iginiit pa rin ni Lin Zichen na kailangan niya ng oras. Nawalan ng pasensya ang demonyong Sorrow, sa isang nagbabantang ekspresyon. Tinanong niya kung ang dahilan ng pagtanggi nito ay ang munting kapatid sa labas ng sasakyan. Bago pa makareact si Lin Zichen, bigla siyang naglaho at lumitaw sa labas ng truck, hinawakan ang mukha ng natatakot na si Shen Qinghan, at malamig na ipinahayag na papatayin niya ito. Habang binabantaan ng Sorrow ang buhay ni Shen Qinghan,
agad na sumugod si Lin Zekhen at nagpakawala ng malakas na suntok diretso sa ulo ng Zoro, ngunit napansin niyang tila parang isang peking kopya lamang ang tinamaan niya. Sa isang iglap, bumalik sa realidad ang lahat. Natagpuan ni Lin Zekhen ang sarili na nasa lupa, sumuntok lamang sa hangin, halos katabi ng isang naguguluhang si Shen Qinghan na nagtatanong kung ano ang nangyari sa kanya. Nalilito pa, sumagot siya na sinusubukan niya itong iligtas. Nagtataka ang kanyang mga kasama, at tinanong ni Limoyo kung bakit siya biglang tumalon mula sa sasakyan para lamang sumuntok sa wala, na para bang nakikipaglaban sa multo. Lubos na nagulat, pinagpawisan ng malamig si Lin Zekhen, na pagtantong napakadelikado ng kanyang maling galaw. Nakaupo naman sa nabasag na bintana ng kanilang armored truck, mapagmataas na sinabi ng siyam na buntot na demonyong Zoro na ang kanyang tunay na katawan ay nasa ordinaryong rank siyam lamang at hindi sana nakaligtas sa ganoong kalakas na suntok, na nagpapatunay na ilusyon lamang ang tinamaan ni Lin Zekhen. Napagtanto niya na ang kanyang kalaban ay kayang manipulahin ang pandaman ng tao gamit lamang ang maliit na bahagi ng kanyang espiritual na kapangyarihan, ginagawa siyang isang napakahirap kalabanin. Dahan-daang bumaba mula sa truck ang Zoro at sinabi na tapos na siyang makipaglaro. Bigla siyang lumikha ng napakaraming kumikislap na rosas na kopya na sabay-sabay sumugod, ipinapahayag ang kanyang tunay na layuning patayin ang minamahal ni Lin Zekhen. Napapaligiran ng mga ilusyon, napagtanto ni Lin Zekhen na walang silbi ang pisikal na pag-atake kung mas mahina ang kanyang isipan, ipinihit niya ang kanyang mga mata at nagpas siyang sumugal sa isang bagong kakayahan, ina-activate ang kanyang advanced spirit. Nagningning ang kanyang mga mata sa matinding asul na enerhiya, at malinaw niyang nakita na ang mga sumasalakay na Zoro ay pawang mga ilusyon lamang. Unti-unting naging malinaw at naglaho ang mga ito, at lumitaw si Shen Qinghan na ligtas at nag-iisa sa gitna ng kaguluhan. Muling ibinalik ni Lin Zekhen ang kanyang pansin sa armored truck at nakita ang siyam na buntot na demonyong Zoro na nakaupo ng payapa, naisip niya kung yun na ba ang tunay nitong katawan. Walang pag-aatubili, agad siyang sumugod upang magpakawala ng isang malakas na atake. Ngunit ang kanyang kamao ay dumaan lamang sa anyo nito ng walang epekto, dahilan upang mapagtanto niya nang may pagkadismaya na muli na naman siyang nalinlang ng isang ilusyon. Alam niyang si Shen Qinghan ang pangunahing target, kaya mabilis na umatras si Lin Zekhen at pamwesto sa harap nito upang protektahan siya. Pinuri ng Zoro si Lin Zekhen sa kakayahan nitong agad palakasin ang kanyang espiritual na kapangyarihan at mabasag ang kanyang ipinagmamalaking teknik ng ilusyon, isang bagay na ikinagulat niya. Bigla namang lumitaw ang siyam na buntot na demonyong Zoro sa harap niya, lumapit ng husto at sinabing patuloy siyang humahanga rito. Napasok ng takot si Lin Zekhen habang iniisip kung nag-anyong si Shen Qinghan ba ang Zoro, o kung siya ay nakulong na naman sa panibagong ilusyon. Bigla niyang naramdaman ng isang kamay na humawak sa kanyang braso mula sa likod. Paglingon niya, nakita niya si Shen Qinghan na kinakabahang tinatawag ang kanyang pangalan. Hinawakan niya ito at naramdaman ang tunay nitong init ng katawan at haplos, natiyak niyang ito na ang totoong Shen Qinghan. Habang karga niya ito, mabilis niyang sinuri ang sitwasyon, napagtanto niyang ang kanyang bagong kakayahan, ang advanced spirit, ay kayang bawasan ang epekto ng kontrol ng Zoro sa isipan, at dahil mas mahina ang pisikal nitong katawan kaysa sa kanya, napagdesisyonan niyang hindi na kailangang labanan nito, ang pagtakas ang pinakamainam na paraan. Agad siyang tumakbo ng buong bilis sa pulang liwanag ng kagubatan, ngunit umalingaw-ngaw ang boses ng Zoro, nagbabala na hindi sila makakatakas. Biglang lumitaw sa langit ang isang napakalaking kumikislap na pulang mata, at mula roon ay tinukso siya ng Zoro, hinahamon kung kaya ba niyang basagin ang napakalaking ilusyon. Samantala, sa ibang bahagi ng kagubatan, sumabog ang isang malakas na pagsabog ng apoy, patuloy ang matinding labanan ng dalawang rare level na eksperto. Sa himpapawid, walang tigil na pinakawalan ni Mo Dongji ang napakabilis at mapaminsalang ulan ng matutulis na yelong kristal. Sa lupa naman, kalmadong itinaas ng Divine Envoy na may maskarang Plague Doctor ang kanyang kamay at lumikha ng napakalaking pader ng makakapal at matinik na baging upang salagin ang pag-atake. Hindi natinag sa atake, tinukso ng Envoy si Mo Dongji, sinasabing hihina ang kanyang lakas kapag naubos ang kanyang supply ng tubig. Sa isang galaw, nagpausbong siya ng dambuhalang mga matinik na baging mula sa lupa patungo sa kanya, ipinagmamalaking wala itong pag-asang manalo dahil ang kagubatan ang kanyang teritoryo. Napilitan sa depensa, lumikha si Mo Dongji ng umiikot na harang ng tubig upang pigilan ang mga baging. Gumanti siya sa pamamagitan ng malalakas na bugso ng tubig na may mataas na presyon, na pumuputol sa mga baging. Sa kabila nito, patuloy na nagyayabang ang envoy,
sinasabing ang Divine Plant Cult ay napakalakas sa Origin Land dahil sa walang katapusang supply ng espiritual na mga halaman. Muli siyang nagpakawala ng napakalaking alon ng baging at sinubukang hikayatin si Mo Dongji na sumali sa kanilang grupo, nangangakong bibigyan siya ng walang hanggang bihirang yaman. Mariing tumanggi si Mo Dongji at tinawag siyang walang kaluluwa na traidor ng sangkatauhan, sinasabing hindi siya sasama sa isang kultong nagpapahirap sa sangkatauhan habang hinaharangan niya ang pag-atake. Samantala, patuloy na umaatake ang Divine Envoy, ipinahayag niya na ang esensya ng kalikasan ng tao ay walang kaluluwa, at kung ang isang tao ay hindi kikilos para sa sarili, paparusahan siya ng langit at lupa, ngunit ayon sa kanya, sa lipunan ngayon ay napakaraming paghihigpit na nagbubukod sa mga tao, at doon nagsisimula ang tunay na pagkawasak ng sangkatauhan. Ipinagpatuloy niya ang laban, lumilikha ng matutulis na kristal ng yelo upang wasakin ang mga baging, sumagot naman siya. Sinasabing ang Divine Envoy ay nagpapakalat lamang ng maling impormasyon upang linlangin ang mga tao. Ngunit tinawanan lamang siya ng Envoy at sinabing wala siyang laban, kung hindi siya susuko, mamamatay siya. Kasabay nito, naglunsad siya ng pag-atake, isang napakaraming baging ang mabilis na sumugod patungo kay Ma Dongji. Ipinakita nito ang kanyang tunay na bentahe, ang kanyang mga demonyong halaman ay sumisipsip ng tubig na ginagamit ni Mo Dongji, kaya't unti-unting mawawala ang kanyang depensa. Sa dami at lakas ng pag-atake, tuluyang nabasag ang harang ni Mo Dongji. Agad siyang ginapos ng makakapal na baging, na pumihil sa kanyang paggalaw sa ere, kumpiyansa sa kanyang tagumpay, iniwan siya ng envoy at naghanda ng habulin si Lin Zichen. Ngunit hindi pa tapos ang laban, ayaw payagan ni Mo Dongji na makuha nito ang batang henyo, nagliyab ang kanyang mga mata sa matinding enerhiya, handa siyang ilabas ang kanyang tunay na kapangyarihan kahit pa may panganib na magbago ang kanyang anyo. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na ugong sa gabi, na nagpalipad sa mga ibon sa takot mula sa kagubatan dahil sa ingay. Napalingon ng Divine Envoy sa matinding pagkalito, at laking gulat niya nang makita ang isang dambuhalang, kumikislap na bughaw na tsunami na bumabagsak diretso sa siksik na kagubatan. Sa mataas na kalangitan, nag-ipon ng napakaraming tubig at umikot upang maging isang napakalaking dragon. Tinawag siya ni Mo Dongji. Tinutukoy ang kanyang naunang pagyayabang na ang kagubatan ay kanyang teritoryo. Matapos makalaya mula sa mga baging, matatag siyang nakatayo sa gitna ng rumaragasang alon, itinuro ang unahan habang unti-unting nabubuo ang napakalaking nakakatakot na dragon ng tubig sa likod niya. Ipinahayag niyang gagawin niyang karagatan ang buong lugar upang ito ang maging kanyang sariling teritoryo. Biglang dumilim ang paligid habang hawak ni Lin Zichen ang nahihilong si Shen Qinghan, naguguluhan sa biglaang pagbabago. Nagbago ang kapaligiran sa isang ilusyon ng umiikot na bughaw na agos at mga lumilipad na isda. Napansin ni Lin Zichen ang lakas ng teknik na pagtanto niyang lubhang naapektuhan ang isipan ni Shen Qinghan ang mahika ng demonyong Sorrow. Inactivate ni Lin Zichen ang kanyang advanced spirit attribute at nakaramdam ng ginhawa ng mapagtantong protektado ang kanyang isipan, kaya hindi siya agad makokontrol ng ilusyon. Unti-unting naglaho ang water illusion, at muling lumitaw ang siyam na buntot na demonyong Sorrow sa kagubatang napapalibutan ng mga baging. Nagulat ang Sorrow na nakayanan ni Lin Zichen ang kanyang teknik, at tinanong kung ordinary tier siyam lamang ba talaga ang kanyang biological level. Namangha siya na ang isang planetang kapos sa resources tulad ng Earth ay nakalikha ng ganitong henyo, iniisip na kung ipinanganak ito sa Origin Land, isa na sana itong rare level na eksperto. Dahil naniniwala siyang sayang ang potensyal nito sa Earth, inanyayahan niya itong sumama sa Origin Land bilang kanyang personal na lingkod, kapalit ng life essence nito para sa mga resources ng ebolusyon upang sabay silang lumakas. Habang buhat si Shen Qinghan, napansin ni Lin Zichen na unti-unting nawawala ang dilim sa paligid, napagtanto niyang ang pagpapanatili ng napakalaking ilusyon ay nakaubos ng mental energy ng Sorrow, nakakita siya ng pagkakataon. Tumigas ang kanyang ekspresyon habang ginamit niya ang kanyang kakayahang kontrolin ng mga halaman, ang Lord of the Forest. Habang gumagapang ang mga matinik na baging sa lupa, binalaan siya ng Sorrow na nauubos na ang kanyang pasensya. Hinamon niya ito, sinasabing nagtatago pa rin ito sa ilusyon sa halip na ipakita ang tunay nitong katawan. Ngumiti ang Sorrow at pabirong tinanong kung naisip ba niya na baka yun na ang tunay nitong anyo. Upang patunayan ito, sinabi ni Lin Zichen na may iisang paraan lamang upang malaman, sa kanyang utos, maraming makakapal na baging ang sumabog mula sa lupa at pumalibot sa Sorrow. Mabilis itong ginapos ng matutulis na baging, pinigil sa ere, napasigaw ang Sorrow sa gulat, hindi makapaniwalang kaya ni Lin Zichen kontrolin ang mga baging. Naniniwalang nahuli na niya ang tunay na katawan nito,
Sumugod si Lin Zichen at nagpakawala ng isang malakas na suntok sa ulo ng Zoro, umalingaw-ngaw ang malakas na impact. Ngunit nang hamupa ang alikabok, lubos siyang nagulat na wala ang Zoro nang walang bakas ng dugo, at tanging isang malaking puting buntot lamang ang naiwan, na pagtanto niyang pinutol nito ang sariling buntot upang makatakas. Pinulot niya ang buntot, at may lumabas na system prompt kung nais niya itong kainin. Naisip niya kung maaari niyang makuha ang essence ng isang naputol na bahagi ng katawan. Samantala, sa isang engranding silid sa malayong Origin Land, ang tunay na siyam na buntot na demonyong Zoro ay nakaupo sa kama na nababalot ng rosas na enerhiya. Nakangiti siya ng may kasamaan, inaamin na nabasag ni Lin Zichen ang kanyang high-level tier 3 na ilusyon at winasak ang kanyang clone. Humanga siya sa potensyal nito at ipinahayag na ito ang perpektong cultivation vessel para sa kanya, at ipinangakong magiging kanya ito. Naputol ang kanyang iniisip nang pumasok ang dalawang lingkod na may tainga ng Zoro, dala ang balita na ang bunsong anak ng Night King, isang rare level na henyo, ay voluntaryong nais maging kanyang lingkod. Iminungkahi nilang maaari itong maging isang maalamat na nilalang sa kanyang tulong. Ngunit walang interes ang Zoro, habang nakaluhod ang kanyang mga lingkod, may pagmamataas niyang sinabi na kahit ang mismong Night King ay hindi niya tatanggapin ngayon. Habang kumakain, iniutos niyang tanggihan ang lahat ng susunod na manliligaw, dahil natagpuan na niya ang perpektong kandidato sa Earth. Samantala, pabalik sa kagubatan, nilamon ni Lin Zichen ang buntot at nakuha ang kaunting life essence ng Zoro, pati na rin ang 10% ng kanyang codex. Napansin niyang hindi ganoon kalakas ang naramdaman niyang kapangyarihan, kaya nagsimula siyang maghinala na clone lamang ang kanyang nakalaban. Nang mawala ang Zoro, tuluyang nabasag ang ilusyon, bumagsak si Lin Zichen sa damuhan kasama si Shen Qinghan, habang sina Li Mouyo at ang grupo ay nakalaya mula sa kontrol ng isipan, naguguluhan at nagtatanong kung saan napunta ang Zoro. Lumapit si Lin Zichen sa kanila at kay Instructor Liu Tianrong, at kalmadong sinabi na napaalis niya ang kalaban. Nagulat ang instruktor at tinanong kung paano niya yun nagawa, bahagyang katotohanan ang ibinahagi ni Lin Zichen, na mahina ang pisikal na katawan ng Zoro at naubos ang mental energy nito sa pagpapanatili ng ilusyon, kaya Naple AS niya ito. Tinanggap ng instruktor ang paliwanag at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa grupo. Nakahinga ng maluwag si Lin Zichen, masayang nailihim niya ang kanyang tunay na kakayahan. Ngunit nabasag ang katahimikan ng umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na dagandong sa paligid, nagliparan ng napakaraming ibon sa takot mula sa kagubatan, habang ang grupo ay kinabahan, iniisip kung ano na naman ang paparating na panganib. Inactivate ni Lin Zichen ang kanyang Eye of the Sky, na kakayahang pandama, sinilip ang lagpas sa naglalakihang mga puno upang alamin ang paparating na banta. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita niya ang isang dambuhalang pader ng tubig sa malayo, agad siyang sumigaw ng babala sa kanyang grupo, isang napakalaking tsunami ang papalapit sa kanila. Mabilis na kumilos si Lin Zichen at inutusan ang lahat na umakyat sa mas mataas na lugar. Itinuro niya ang isang punong lampas 100 metro ang taas, at binuhat si Shen Qinghan habang sabay-sabay silang tumalon patungo sa malalaking sanga upang makaiwas sa baha. Habang nakapwesto sa matibay na sanga, pinanood ng grupo ng may takot ang langit na tila napupuno ng tubig. Nang makita ang laki ng alon, may ilang estudyante ang nagtanong kung makakapagligtas ba talaga sa kanila ang puno. Nang umabot ang rumaragasang tubig, malakas na sumigaw si Instructor Liu Tianrong, inuutusan silang kumapit ng mahigpit. Isang napakalakas na tsunami ang bumagsak sa kagubatan, sumalpok sa mga punong kahoy at ginawang isang nagngangalit na karagatan ang buong lugar. Nang hamupa ang unang bugso, napabuntong hininga sina Luo Yongzhen at Li Mouyo, namangha si Luo Yongzhen na nakayanan ng puno ang lakas ng alon, habang inamin ni Li Mouyo na muntik na siyang mamatay sa takot. Biglang lumitaw ang isang system window kay Lin Zichen, ipinapaalam na nakaligtas siya sa isang matinding sakuna. Nagulat siya nang ma-unlock ang bagong attribute na tinatawag na Survival of the Fittest, na matagal nang hindi naabot ang kondisyon sa loob ng mahigit 1 taon. Habang nagpapahinga sila, nagtaka si Ma Weiwei kung paano nagkaroon ng tsunami sa ganitong kalayong lugar mula sa dagat. Ipinaliwanag ni Lin Zichen na ito ay gawa ni Principal Mo Dongji. Dagdag pa niya, kasalukuyang nakikipaglaban ng Principal laban sa Divine Envoy ng Plant God Cult upang protektahan sila, at nag-aalala siya kung ano na ang kalagayan ng laban. Ngumiti si Li Mouyo at sinubukang pakalmayan ng grupo. Sinabi niyang huwag mag-alala dahil ang principal ay isang malakas na rare level na eksperto na may Flood Dragon Gene, kaya halos hindi matatalo sa ganitong kapaligirang puno ng tubig. Bigla namang nagbigay ng matinding babala ang danger perception ni Lin Zichen,
Kinabahan siya nang maramdaman ang isang nakakatakot na presensya na papalapit, at agad niyang sinigawan ng kanyang mga kasama na paparating ang kalaban. Gamit ang kanyang pinahusay na pandama, tumingala si Lin Zichen at nakita ang Masked Divine Envoy na tumatalon sa ibabaw ng mga puno, madaling gumagalaw sa ibabaw ng binahang kagubatan. Nang makita ang makapangyarihang kaaway na papalapit, pinagpawisan ng malamig si Lin Zichen at napagtanto ang nakakatakot na katotohanan. Kung hinahabol sila ng Divine Envoy, ibig sabihin natalo na si Principal Mo Dongji.